nga mamati sa pulong sa Dios. Amen. Ang magwawali siguro karon ni Kulban. Hallelujah. Nalipay kay ko siya kinabuhi na panalanginan kay grabe batan-on pa pero grabe ang kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Gani maski na yung mga shaking, wag yun siya mubiya sa mga buluhaton. Pagbuhat sa Ginoo siya kinabuhi. Glory to God, no? Wag gila yung mahimaya kundi ang Diyos lang. Grabe batan-on pa pero grabe ang pagsangyaw, liwat siguro ni Papa. So, dili na nako bigayon, kung tawagon si Lucia Andales. Atop lang pa ka. May gabi sa matag usa. So, sagid ka pribilehiyo nga gihatag sa atong buhi nga Dios. I am so thankful gyud kay Lord sa fresh liberation gyud na gihatag kay miskan ako nakaingon gyud ko nga pagbasa ba nga I was terrified in a way nga in a good way ba nga kana ganing salamat Lord kay una ko nimo gi-correct nga kanang ako ging nabati nga dili ko magkumpiyansa sa akong kadasig karon, dili ko magkumpiyansa sa akong relasyon sa Ginoo karon. And it should be also the same to every one of us. Amen. Dili gud kumpiyansaan. Antod nga naa pa sa kalibutan, laban gyud ingon ana gyud. So let's pray usa. Amen. Hallelujah. Dalaygon ng mga buhi nga Dios, salamat kay Amahan sa imong pagkamaayo karong kagabi noon Lord God. Salamat Lord God sa imong pulong Lord God, imong gamahan ng balaang pulong Lord God. Na imong paghisgutan Lord God. The Lord it is not I who will speak to them Lord God, but it is you O Lord. Salamat Lord God for the revelation na imong gihatag. Salamat Lord na it will serve as a good purpose sa matag usa Lord God na Lord it will transform us Lord God the way we think Lord God nga dili gid mi magkumpiyansa Lord God sa kung unsa ang among estado as a Christian karon Lord God kung dili Lord God to keep the fire burning Lord God. And salamat kay o Dios nga Lord ang matagbinghi nga masabwag Lord God ikaw gid Lord God magadihog ni ato Lord God magabless magasilyo sa imong habiling nga dugo nga dili gayud makawat sa kaaway Lord God. And salamat kayo Dios Holy Spirit, thank you laygon kagayod sa walay katapusan dungog himaya gahom pagpasidungog among kinabuhi kanimo lamang in Jesus name amen and amen. So and sa akong nakuan ba, sa akong na-remember man po kung ingon ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 10 to 11 nga ang akong pangandoy karon mao ang maila pagayud ingon dito gayud si Kristo nga makaambit sa iyang pag-antos unsa pa to nga kanang gusto niya masinati ang makabanhaw o pinaagi daw nato verse 11 nga pinaagi niini mahimong mabanhaw usab ako. So sa pagkuan gyud sa pag-ambit gyud sa pag-antos ni Jesus Christ. Amen. So as we all know that God's invitation is open to all. Amen. Nga kita gyud tanan nagrasyaan sa Ginoo. Kita nga labi ng mga dili Hudyo. Amen. So kanang yet alongside with God's grace naagid ang iyang dinagid ang fact ba nga moatubang kita sa judgment. Amen. Dili gina siya kanang atong maikyasan. So naagid na siya. So the question we must ask atong kaugalingon na are we prepared to accept the invitation of God? Dili lang merely about it kanang gi-accepting ni kun dili sa pag-accept nimo sa imong pagprepara sa imong kaugalingon ba dito sa langit nga moatubang nas iya ha. Kay pwede man good nga yes, pwede good nga magpakitang tao lang yun ana. Dili kinamo kuan real talk nga di pwede good kaayo nga makitang tao lang ka sa uban pero pag abot man gud sa Ginoo dayag na ang tanan. Dito na gyud makita kung asa gyud ka. Amen. So atong i-open natong Bible sa Matthew chapter 22. Hambak ta sa verse 2 kay pasumbingay ni Jesus. Okay, so verse 2, ang paghari sa Dios sama niini. Adunay usa ka hari nga naghikay ug usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. So kabalo na gyud tanong kinsa ning anak nga lalaki. So inyong mabasa diha sa pag-send niya sa iyang servant sa katong imbitado gyud ba? Imbitado gyud kay mag-prepare gani og kumbira
kanang celebration na nag-invited anak nga mga tao. Amen. So sa pag ingon niya sa iyang sulugoon nga ato na dito tawagan na tong mga invited kanang kay ready na ang tanan. Tapos wala lang nila gipansin. Wala sila gitagag biliban, bili sila. Tapos out of kanang ang love man gud ni Lord, it keeps pursuing us. Amen. Nakasinati gid ko ana nga miskan dili na lagi ana magagahi pa ka pero ang love ni Lord naa pirmi mo pursue sa imuha. No, amen. So grabe gid si Lord. So because of His love, nagpadala na po siya ng mga sulugoon. So, giadto niya dito, giingnan nga, ingnan na sila nga, ready na ang tanan. Ang ihaw na ang baka, ang pinakatambok nga natin, na ready na tanan ba? So, inga sila dito Pero, ang ilan nung gibuhat unsa. Sa verse 3, ni-refuse sila. Sa verse 5, ignore ang messenger ni Lord. Sa verse 6, even some of them gipatay ang messenger sa Ginoo. And one thing that I remember is so nasuko ang Ginoong hari nga gipadala niya tong iyang mga sulugoon para gipangpatay. Syempre masuko gid ang Ginoo. So ana siya nga nagdala na pud siya og nana di ba sa Bible nga nagidala na pud to ni mga sundalo na ang gipadala kato messenger sulugoon karon gipadala na ang sundalo aron mupatay atong nipatay sa iyang mga messenger og sunugon ang ilahang syudad nakabutang dia. So one thing I remember is what Paul and Barnabas said to the Jews. So diya sa mga buhat chapter 13 verse 46 para maklaro ng ginato to avoid confusion. So sa verse 46, apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Barnabe ug miingon sila, kinahanglan nga kamo unta ang unang suginlan sa pulong sa Dios. Apan kay kisalikway man ninyo kini og naghukom kamo sa inyong kaugalingon nga dili tako sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudyo. So the invited ones, ang katong chosen yun na people ni Lord is the Israel. No? Ayahag yung mga Hudyo gid pa. No? So clear ka ang message. So the invited guests na gi-refer dito sa verse 3, to invited gid pa, are those people na kanang already nga kanang napili na sa Ginoo, sa chosen. So kanang to be part of His covenant people, so katong Israel. So tungod kay gipakawalay bili man nila ang imbitasyon sa hari sa atong Dios, wala nila tagda, ni-refuse pa gid sila, wala nila gidawat si Jesus, and kanang gipamatay pa gyud ang mga messenger. So diri sa asa nato na masuportaan nga verse, so kinahanglan gyud na ay verse. So Lucas chapter 13 verses 34 to 35. Jerusalem, O Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. So klaro gyud na support nga nag-reveal gyud ani nga pasumbingay ni Jesus sa Matthew 22. Okay, so sa pagpadayon, pagkadaghang higayon nga buot ako mugakos sa tanan mong mga anak. Ingon sa usa ka himungaan, so na hen, sa mga wala ko hen, himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Apan dili ka buot nga buhaton ko kini. Verse 35, karon ang imong balay biyaan sa hingpit, wala ka na makakita ka nako hangtod sa adlaw nga ikaw maingon bulahan siya nga miani sa ngalan sa Ginoo. So until nga ilaging dawaton si Jesus Christ, dili na gyud wala na gyud ang pasensya dito sa Ginoo. So Nadia, so padayon ta sa verses 8 to 9. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug giingnan. Amdam na ang akong kumbira sa kasal apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit katong gibita dili daw sila angay gi-refuse gipatay pa gyud ang messenger. Busa verse 9, busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan. So diri na gyud na part nga mga verses ang it really got me ba nga diri na gyud nga nakaingon gyud ko nga dito na. So sa verse 10 gi-invite nila ang tanan nga ilang makuan nga maayo or dili, either tanan good maayo or dili nga tao. So sa verse 10 nag-ingon diha nga napuno ang banquet hall og mga tao. So napuno na siya, gi-invite to sila. So
So nagpakita gid diri nga kato di ba akong ingon nga God's invitation for all of us, even to the Gentiles, di gid makita ang grasya sa Ginoo. So dito sa pagkapuno sa banquet hall, dito jud nakita ang grasya sa Ginoo. Kay di ba sa Romans, dili siya Dios lang sa mga Hudyo, kundi Dios pud siya sa mga dili Hudyo. So diri sa verse 11, ingon ang pula sa Ginoo, unya misulod ang hari aron pagtan-aw. So okay na aron sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal. Verse 12, gipangutana siya sa hari, higala. Note the word higala. I-note ninyo, hinumduman na to na kay isa na siya sa revelation ni Lord karong kagabi una. Giunsa mo man pag nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob og bisti nga angay sa kasal. Apan wala makatingog ang tawo. Verse 13, unya mingon ang hari sa iyang sulugoon, gapusan ninyo ang iyang mga kamot ug tiil, ug ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Dito maghilak siya ug magkagot ang iyang hipon. So, giingnan sa hari ang katong iyang servant nga gapusan ninyo, gilabay siya dito. So dili lang basta gigapos kamot og tiil, gilabay dito, wala lang pagid basta gilabay, kun dili naghilak pagid siya o nagkagot ang iyang hipon. So para kabalo na taasa siya padulong sa imperno. So in every occasion or ahang nga dapit nga kanang imbitado ka ba, naa ginay appropriate wear. Yes. Oh, kanang mga labi na ng mga formal sa kasal, ingnon man ka anang mga nag-invite sa imo nga kanang trash, kanang pagsuot o kanain aniya formal atong attire, kanayon ani gyud. O kanang na pay notif, unsay color. So ana ba na ay required. Okay, amen. So kinahanglan gyud ka musuot bagay ana nga occasion. Kay kung dili ka musuot, basi maalaan ra kag tig or maalaan ra ka or dili gyud ka pasudlon. Kay kanang kung invited gyud, kung ikaw ang gwardya, kung invited gyud ni nga tao, naingnan gyud ni unsay suoton. Naingnan gyud ni nga formal attire gyud. Kay invited gyud ka ma'am sir, ngano wala man ka nagsuot og inana, magpambalay ra man ka. So ingon ana. So as it points out diri sa atong gibasa kay tungod wala magsulob pang bisti ning tawhana, diri gi-kick out siya pagawas sa hari. So you see, we must first acknowledge nga pasumbingay ni Jesus. Amen. So pasumbingay ni sa atong Ginoong Hesukristo nga this banquet will be held in heaven. Dito ni sa langit. Amen. So dili gid basta-basta nga dinner ba, considering ang imong kauban hari sa tanang hari, Dios sa tanang Dios. Ang imong kauban ba dito ang dili lang basta-basta pag yun na lugar, heaven. Nga walay sama og mabasa sa Revelation, grabe ang pag-describe. Ana gani nga nindot gyud kaayo nga venue. Wow. So dili siya basta-basta ang mo pa yung kauban nga masalamuha og pagkaon, Dios pa gyud. Nagbuhat sa langit o sa yuta. So the point here is that we are all invited into the banquet of our Lord. Amen. Invited ang tanan. Di ba? So ug imong i-define ang banquet, kana na siya, nakaingon diri nga, it is a grand formal meal. Grande na, formal na, formal pagyod. So, dili siya basta-basta banquet. So, though Jesus invites us, no, gi-invite ta ni Jesus, miskan unsa ta, miskan kinsa ta, pero wala nag-expect si Lord nga, mo-appear gihapon ka sa iyang tubangan, nga ingon anak gihapon ka sa katong pagdawat nimo sa iya ba. Na kanang though Jesus invites us to come as who we are, He doesn't expect to stay as who we are. Naagyo kabaghuan. Amen. 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 So sa same diri ang invite unsay suoton, di ba? Kick out gani siya, suot pa lang gani. O same pud sa Ginoo nga iyang naa siya giingon na pud sa atoa ba. No, before mo ato before ka mo ato sa venue or before mahitabo na nga okasyon, giingnan gyud ka sa pasimuno ana nga kanang ay nani as uton. So si Lord pod naa na po siya giingon nga unsa dapat ta mo appear sa atubangan. And that is through the Bible. Nga naa gyud gipakita ba mayon ani gyud ka, be holy for your Father in heaven is holy. First Peter, amen. So yes, gi-invite na ni Lord tanan.
tanan sama sa verse 10 nga invite tong tanan whether maayo man na sila or dili because of His grace, no? Tungod sa iyang grasya, welcome ta sa iyang banquet. Nahimo tang welcome tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. It is by grace that you have been saved through faith. So it is by grace. So grasya tanan sa Ginoo. Grasya, hinunaon na ito, grasya ang tanan. So, Amen. gitawag Thank you, ta Lord. niya, miskan unsa pata sa una, miskan unsa pata kadautan. Pero, miskan unsa pa ka, God kanang welcomely invites you into His kingdom. Pero since you are invited, kinahanglan, igabot sa panahon nga naa na ta dito at the right time dito kay Lord, naka-formal kita, naagig ingon nga dapat inani gyud ka. O kay mag-separate man gyud na. So mahisama gyud ta atong tao nga kick out, gi-throw out kung wala gyud kabaghuan, wala gyud ang pagkakristohanon. Dili lang pagkakristohanon nga title lang, kundi dili pagkakristohanon nga naa gyud ang quality nga imong ani. Kasing-kasing. Amen. So, nag-ingon diri ang make sure pagsuot ka sa naka-appropriate wear. So, wala nagpagsabot nga magsuot gyud ka ingon ani gyud sa imong kamatayon. So, wala bro, mamatay naman ko magsuot gyud ko kay mo may ingon nga kailangan dili ingon ana ang pasabot sa Ginoo. So, what God mean is moadto ta kinahanglan from head to feet acceptable sa mata sa Ginoo. Amen. So, unsa man ako pasabot? So, dili pwede nga magpabilin ta. So kung kinsa ta ato ba sa una. So mo gi point diri sa giingon ni Lord kung kinsa ka katong wala ka nakaila sa iya ha. Dili pwede nga magpabilin ka atong karaan nimo nga pagkatao. Amen. So there's a requirement. We must change. Amen. So we must change the way we think, we act, we speak. So it should be righteous. Righteous. So there should always be the righteousness of Christ. Dili self-righteous kundi ang pagkamatarong sa atong Ginoo. Amen. So unsa nga bisti ang kinahanglan tong suoton aron makasulod ta dito sa langit o makaapil sa banquet nga giandam sa atong Ginoo. Puti. So gipadayak chapter 19 verse 8 verse 7 sa ta. Maghugyaw kita og magkalipay ug daygon ta siya. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa karnero. So, maupod ni connection sa Matthew 22. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa karnero. Ang iyang pangasawon nun, andam na. Verse 8, gibistihan siya puti nga limpyo kaayo. Dili lang limpyo, kundi limpyo kaayo. Kung nagsinaw pa. Ang maong bisti nga linen nagkahulugan sa matarong nga mga binuhatan sa katawhan sa Dios. Matarong nga binuhatan sa katawhan sa Dios. Yes. Sige. So, inaani man gud ni pwede ta mo buhat sa Ginoo. Pero pangutana na matarong ba na? Kay yes, though matarong ang ato ang gibuhat, pero it will always go back to your tumo. Sa tumo sa imong kasing-kasing. Mao gyud na ang ginatanaw sa Ginoo. Sa matag buhat nimo inaani Lord para na sa imo pero God cannot be mo. Kabalo si Lord sa atong kasing-kasing. Labi na pag sa atubang niya nga kanang i-separate na ba ang katong tikpa ka arong ingnon nga karnero apan goat di ay nga nagpa-apil-apil lang makita gid niya guys iya gyud ma-separate so wala gyud makatakas kini nga tawhana actually tingala si Lord di ba ni ko higala nganong nakasulod man ka actually walay makasulod sa gingharian inyo mabasa sa ulahin ato na mabasa ron walay makasulod sa gingharian sa Ginoo kung ang tao dili matarong pinaagi sa pagkamatarong ni Jesus Christ. So nakaikyas lang siya ba nagpaana-ana dito pero naana jud iya pag-abot sa panahon nasilipan nasakpan gid ni Lord wala jud kuan so oy higala ano naman ka dire nga wait lang taliya ka mo tagtili lang sa kuan. Singon ana ba nakakuan siya sa panon. Nakasulod na unta pero no, walay makaikyas sa mata sa atong buhi nga Dios. Amen. So the bride or the church, the bride na ginamin diri is us, the church of God. No, nga kinahanglan me to be made pure and worthy. So, reminder ni siya nga sa pagkamatarong sa Ginoo. Pinaagi kay Jesus Christ ba?
through the power of Holy Spirit that is working upon us, nga makita gyud nga inyong nabasa matarong nga mga binuhatan. So dili lang binuhatan sa pagpanganagad na imong gibuhat, but it should be matarong nga binuhatan. Amen. Thank you, Lord. Amen. So mo pa ni isa ka point nga grabe gyud. Glory to God. So agritan na the Holy Spirit of God is in us. Amen. So we are not our own. So asa man ang mabasa tayo siya? 1 Corinthians chapter 6 atong ukbon verse 19 to 20. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas maong templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. So gusto to na ako balikon. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Verse 20, gipalit na kamo niya gamita ang inyong lawas alang sa himaya Thank sa you, Lord. Dios. So we are sa English ani nga translation, we are not our own. Dili na ta ang atong kaugalingon kundi ang unsa to, dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. So we are not our own. So unsa ang imong ginabuhat? Unsa ang imong ginatan-aw gamit ang mata sa balaang espiritu sa Dios? Unsa imong ginapamulong gamit ang bakba sa espiritu sa Dios? Asa ka gaadto gamit ang tiil sa balaang espiritu? Unsa imong ginabuhat gamit ang holy temple ni Lord? Because the Bible says, dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon. So unsa imong ginatan-aw gamit ang mata sa Dios? Gabi nga conviction, no? So we must honor God with our bodies. So dito na sa verse 20. So the grace message is great. Grabe gyud. Makahilak ka ba nga, Lord, dili man ta kanimo katawhan. Dili man ta ko apil ani nga kuan nga your covenant people. Di man ta ko apil. Pero tungod sa imong grasya inana ba sa pagkabalo nato anay. Grabe nga feeling kanang lami kay sa paminaw ba nga gidawat pa sa Dios. And ang ngayon ginato daygon atong buhi nga Dios, Jesus Christ ang gibuhat nga nahimo tang katawhan sa Dios. Amen. Amen. So, nga ba, the grace message is great. It gets you into the room. Nga kanang mahimong na maluwas ka. Amen. So, di ba lang sa Ephesians 2:8, no? Nga, but it gets you into the room, but it also requires na there should be an outward manifestation of change. No, nga naa ang Holy Spirit ba because of Jesus Christ. Pero dili pwede nga atong labanan ang iyang pagabuhaton sa atong kinabuhi. Nga nga, we should always think nga, hala, unsa man akong ginatan-aw gamit ang mata sa Dios? Hala, unsa naman akong ginapamulong gamit ang bakba sa Holy Spirit? Di naman maon. Luhod dayon. Lord, sorry. Kay sama sa gingon niya, dili na din nato ni tag-iya. Dili na. Dili, ang gamit ani di ay is to honor God. Amen? So there should be a change. Sa verse 14 na ta. For many are called, but few are chosen. So kabalo gid ani, but many are called, but few are chosen. Many are called, yes, daghan giimbitar, daghan ang gitawag, daghan ang gidapit. No, we could see that in our evangelism. No, makita gid nato daghan ang gimbitar nga imbitar in a way nga sa kay Lord gid ba duol sa Ginoo yun ani daghan gyud, daghan ang gitawag aron makabalo ang kamatuoran. Daghan ang gitawag aron makabalo kinsa ang maniluwas. Daghan ang gitawag aron makabalo sila ka kinsa nato makita ang peace, ang comfort, ang rest. No? But few are chosen. Sa Bisaya pa, unya mingon si Jesus, daghan ang giimbitar sa Dios sa iyang gingharian, apan yutay ra ang gipili nga makasulod. Upon hearing the gospel, accepting Jesus Christ into our lives, diha na gyud ang tinuod gyud ba nga luwas na gyud ka. Di gyud makita nga dili gyud enough nga dawaton lang si Jesus Christ as your Lord and Savior. Nga daghan tagpantulunan nga atong mahibal-an ba nga
as long as gidawat man daw nimo siya, okay na daw magpadayon sa pagpakasala. Mato ko nadungan nga ikuan ni Pastor Pat asa to nga dito dapit. So wala dire. So ingon ato ba nga kanang daghan ang nidawat ni accept sa invitation nga gihatag nga gift, nga gi-offer ni gift ni Lord sa atoa, but few are chosen. Diutay ra ang gipili nga makasulod. Diutay ra ang gipili nga makasulod. Pag abot sa langit, nahagyapoy pangpangsala sa Ginoo. Like what we have read in the parable. Nga, He will throw those people out, those who stay as they are, nga to nakaila na kay Jesus, God will cast them away from His presence forever. Wala na gid ba? Ito na gid nga naghilak. Sa to, ingon dito nga, Italian pag yun, naghilak, nagkagot ang iyang ngipon. So yes, dili enough. So mingon mo nga, enough lang ba dawaton si Jesus Christ? Ana lang, no. Dili enough nga dawaton lang si Jesus Christ. Kung dili kinahanglang makita gid si Kristo sa atong pagkakinabuhi. Amen. Sa verse 13, unya mingon ang hari sa sulugoon, gapusan ninyo ang iyang mga kamot og tiil ug ilabay siya ngadto sa kangit-ngit sa gawas. Dito maghilak siya ug magkagot ang iyang ipon. So sa kuan pa sa dali nga pagstorya na imperno tong tawhana. So unsa man tong mga panang mao gyud ni akong kuan ba nga kung unsa man gyud ang panagstorya ni Lord sa ato nga kinahanglan nato biyaan, kinahanglan nato baghuon, kinahanglan nato kanang walaon. No, maminaw kita sa Ginoo kay Thank you. na ang invitation na ang gift na ang invitation ba pero kinahanglan na preparation. Gabi magyanawan nga remember gina ko na kong lola nga nagi kasal nga ala adto gid siya kay Dante nga katong bayad dito sa kuan ba nga yang kuan jud suki kay kanang ala mag-ready gina siya kanang from head to toe gabi jud cutex gina kanang kuan jud balimpyo ana so ingon ana gid ang ginakuan ni Lord sa atoa nga kinahanglan ang from our head to our toe to our feet gid makita gid ang kanang pagkamatarong ni Jesus Christ sa itong kinabi. Amen? So, kaya ang chosen ones are called to live in the same way as their Lord did. Amen? So, sama sa ilang Ginoo. So asa man nato na makita nga verse. So, Ephesians chapter 4, verse 13. So, doon siya ka-sentence diri. So, ato nang basahan. So, this work must continue until we are all joined together in what we believe and in what we know about the Son of God. Our goal is to become like a full-grown man, to look just like Christ and have all His perfection. So it is our ultimate goal as a child of God. We must examine ourselves thoroughly gyud na dili ta kaingon nga everything is okay. Nga okay naman akong state as a Christian, nagalagad man ko sa ato na makuan karon gyud. So remember mo tong remember na ko nga word sa inyo, katong word na higala or friend. Na unang gilitok nga pulong sa hari pagkakita niya ato nga tao nga iyang gilabay dito sa imperno. So mo gini aside sa first point kag daghan nga gipang reveal ni Lord ganina. Diri gid ko mas na-shock. Diri gid ko na kayo nga dili jud tay kumpiyansaan ang akong kuan karon akong kadasig. Wala ra gid na. Okay niana gani si Paul sa verse sa Philippians chapter 3 nga kung kadasig lang labaw nako kay ako pang hindi pang persecute tong mga tumutuo kang Kristo. Kung giingon lang nga pure Hudyo, ako to. Ako na to. Tribo gud ko sa tribo ni Benjamin. The 12 tribes of Israel. So, pero giingon gud ni Paul dito wala gipili na tungod kay Jesus Christ. So ingon na ba so it is not about our works kay wala man ikapuslanan. So kuan lang na manifestation kay because naluwas na ta. Amen. So you see mo pa ni ang point ba nga it is dangerous nga muduo lang ta. Kung sa English ako gibutang diri nga you see it is dangerous that it is because of His presence that you keep coming into His presence. Dangerous kaayo nga tungod sa mga gasa, gift na gipanghatag ni Lord, kwarta man na or mga regalo. Dangerous kaayo nga mao na hinungdan nga nung sige tag-adto sa impasensya. So, mo to nga isa pud ka point, but most especially ang atong relasyon gid sa Ginoo sa tago ang pinaka-importante. How much we love to come into His presence simply because we love Him. Ana lang gyud nga naa ang gugma nga we kanang sa atong pag-meditate sa word ni Lord, sa atong pagwali na agit ang application. Amen. So
in John chapter 15 verse 14, Jesus said that, mga higala ko kamo kung tumanon ninyo ang akong mga sugo. So kinsa higala diri sa Ginoo. Amen. Higala ta sa Dios kay nagatuman ta sa iyang mga sugo. Amen. Praise God. So as you notice in verse 12, unang ligaw sa pulong sari kay word nga higala or friend. Busa mingon sa ang hari kanya, higala nga makasulod ka dinhi nga wala magsulob og pisti nga alang sa kumbira apan ang tawo wala gyud makatingog kay wala siya ikatubag. So meaning kato nga tao tuman na to siya sa Ginoo. Naa na to. Higala higala. Gitawag to ni higala tong gigapos kamot og tiil gilabay dito sa impierno. Higala na dito meaning naga-obey na sa command ni Jesus. So Gini nga higala sa Dios nilabay dito sa impierno. Katong tao nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios, kay anak gud si Ginoo nga, ang Ginoo nga, higala tika ko nagabuhat ka sa akong sugo. So katong nga higala na tambog dito sa impierno. Gabi ba na shock ko pag anak ko bag-urang gud ako ni nakita ning John 15:14. Siya pag kuan ako aning matik kaning mao gina-word ba ko hala. Tawag siya higala sa hari sa Dios. So you know, what the Holy Spirit made me realize na gi-reveal gud niya in some situation and even i-example niya akong kaugalingon. Nahunaon ako ba nga kanang, yes, I can do what Jesus commands us to do, the go and make disciples, the go and preach the gospel, pero pwede ko magkinabuhi nga wala mo kabalo nga unsa gid tinuod. So anak ko nga, hala, bitaw no. Pwede ko mo-obey, pwede ko mamuhat, pwede ko mas dasig, pag dasig ka nang naagit, permi pa. Pero pwede di ay, ana ba, pwede di ay naapod nga ang imong kinabuhi, wala masakto at tubangan sa Ginoo. So ana gyud ko nga, grabe gyud. So, moto nga, kanang, moto nga, ato yung naagi na siya, Revelation chapter 19 verse 8 nga, with fine linen, bright and pure, hapit na gyud. So the bride, the church, it should be kanang naagid ang purity, holiness nagikan kay Jesus Christ. So mato nga let these verses kaning word ni Lord karon ato agyong ni pagabot sa balay ato gining pamalindungan. O ato gyud i-apply ang pulong sa Ginoo. Ang tanan-tanan gyud, tanan dungog himaya og akong kinabuhi sa Ginoo lang gyud. Amen. Atong sabtan ang pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ang Ginoo wala gyud na magkulang sa tuwa sa pagpahinumdum siya mensahe. Usahay gani matingala ko nganong nawala. Unsa na lang tong mga pulong nga nadungog sa pagsimba. No? Dili enough ang imong kadasig ug nagpadayon gyapon ka sa imong pagpakasala. Amen. So tianta mo sa tinuod. Ako lang basahon na at least maano pa gyud nato nindot kay minsay sa Ginoo. Sa tuo gani ang paghari sa Dios sa manini. Adunay usa ka hari mo na ang amahan nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak. Di ba? Mo na si Ginoong Jesucristo. Gisugong niya ang iyang mga sulugon aron sa pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Mao na siya sa panahon kay Ginoong Jesucristo to akong giwali gahapon. Di ba? Nga ani siya siyang kaugalingong katawhan pero iyang katawhan wala mo aniya. Sa Mateo 10:5 akong basa na sa wala pa palakwan Jesus ang 12 ka apostoles gimanduan niya sila ayaw kamo pag-adto sa mga dapit sa mga dili Hudiyo o sa mga lungsod sa Samaria. Unahatong ako mga katuhan. Ayaw to unahatong mga Pinoy. Gentiles biyata, mga Hintil biyata. Di biyata Hudiyo. Ang iyang katauhan. Ang gipasiguro yun na maluwas. Pero ang kanindot lang po kay wa man madawat mo ta nga nagrasyahan ta. Mo bitaw kay grasya man di po ta mag-angay maghinambog. Di po ta mag-gara-gara. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon og ginan niya sultihin ninyo
ang mga dinapit nga andam na ang kumbira, palangga kaayo sa Dios ang iyang mga kaliwat. Giiyaw na ang akong mga bakaw, ang mga pinatambok nga nati og nahikay na ang tanan. Pangani na kamo sa kumbira sa kasal. Sa verse 5, apan wala magtagat ang mga dinapit. Og nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Wala biya ni sila nagpakasala. Busy lang ni sila panginabuhian. Dili gusto ang Ginoo nga halos tanan nimong panahon na sa panginabuhian. Kinahanglan gyud nga mga lagad gyud ta motong walig hapon sa tibok na tong kasing-kasig, sa tibok na tong kalago, sa tibok na tong nauna. Sa verse 6, ang uban usab bira sa mga sulugon o gibunalan o gipatay nila. Kabalo na mo ana, mo nang mga sulugon sa Dios. Mga apostoles, mga propeta gani sa Old Testament gipamatay gyapon. Tanang mga nag-invite gipamatay. Ang kuya pa gani, pati gani ang anak ipatay. Tanawon nimo sa ubang parabulo, pati ang anak ipatay. Sa verse 8, unya gitawag niya ang iyang mga sulugon o giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal apan dili angay ni ini ang mga tawo nga akong gidapit. So mao ni giniadto na pud siya dito sa mga sa mga hitel. Sa Matthew 8:11 akong basahon na, busa timan inyo kini, daghang mga dili Hudiyo gikan sa bisan asa nga bahin sa kalibutan ang mulingkod uban kang Abraham, Isaac ug si Jacob sa kumbira sa gingharian sa Dios. Grabe no? Naapil gyud ta sa kumbira sa paghari sa Dios. Lakpakan nato ang Ginoo. Apan sa verse 12, daghang mga Israelinhon nga maunta ang maapil sa gingharian sa Dios ang ilabay sa gawas dito sa kangit-ngitan diin manghilak sila og magkagot ang ilang lipon. Balik ta sa Matthew 22:9. Busa pangadto kamo sa kadalanan og dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagpuan, wala na siya gipili, ang tanan na gyud. Ang tanan na gyud. Sa verse 10, mga sulugoon nga nangadto sa kadalanan og gidala nila ang tanan nga ilang tagpuan, maayo og daotan, pati na ang daotan gi-invite na. Og napuno sa mga tawo ang kumbira. Wala na, puno na. Puno na. Sa verse 11, unya misulod ang hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit og nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsul-ob og bisti nga angay sa kasal. Kinahanglan yun ay nato nga natay sulubon. Naay requirements mo itong giingon sa wali ganina nga dili lang enough nga nakaila ka lang okay na. Naghaglimbong karon na ako nang na-encounter basta kay madawat lang nimo si Ginoong Hesukristo padayon sa imong gibuhat kaniadto. Ato sa na sa Matthew 7:21. Ako lang saning dalkyasan sana to ni pagbasa. Matthew 7:21. Dira. Dili ang tanan nga nagkatawag kanako og unsa? Ginoo. Maapil sa paghari sa Dios, di ba? Giwali ganina gitawag higala. Kaila na higala man. Dili man huy, kanung nabot man ka diri higala. Dili tanan nga nagatawag kanako Ginoo maapil sa paghari sa Dios. Ang tuman sa kabubuton sa akong amahan sa langit mao ang maapil sa iyang paghari. Dili kuan lang nga musampit ka lang, kinahanglan gyud na gyud ang pagtuman. Sa 22, sa adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako sa paghukom ha. Ginoo, dili ba sa imong ngalan gisugilo namo ang imong pulong sa ato pa nanay din pagsangyaw. Uy, sa ato pa higala gyud. Giabog ang mga daotang espiritu. Oy, dili na kumpiyansa kay abi kay nakaabog ka na ha. Nag-agbay na mo ni Jesus. Ayaw kumpiyansa. O gibuhat ang daanghang mga milagro. Dili ka nga magpasigarbo ka na kay makabuyog na may okay. Dili man akong buhat sa Ginoo man ni. Gyud sa akong Ginoo. Ayaw gyapon kumpiyansa. Unsa gingon sa 23, unya moingon ako kanila, wala ako makailakan ninyo, palayo kamo kanako, kamo nga nagabuhat og daotan. Nagasangyaw sa pulong sa Ginoo. Nag-cast out of demons. Pero
sa tago na siya ginabuhat. Mao to nga nakasulod pero gi-cast out. Higala. Sa 12 gipangutana siya sa hari, higala. Giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulod og bisti nga angay sa kasal apan wala makatingog ang tao. Sa 13, unya mingon ang hari sa iyang mga sulugon, kapusan ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon. Sakit na gyud kay na basta gay magkagot ka na gani. Nagyo kay giantos nimo nga grabe nga magpangurog ang imong unod sa kasakit. Sa 14, gitapos ni Jesus ang sambingay sa Panginoon kay daghan ang gidapit apan jutera ang gipili. Dili dai gi-invite ka lahi gyud nang pilion ka. Tama ba? Mao nga ayaw kumpiyansa nga okay ka na sa imong sitwasyon sa imong pagpangalagan karon. Ayaw kumpiyansa. Kinahanglan gyud nga naa gyud ang pagtuman. Tapos atong gyud sige ra man ko pagpahinom ana nga biyaan lagi gyud to. Kanang wala gi kahimot-an sa Ginoo. Biyaan gyud nato nang wala gi kahimot-an sa Ginoo. Kabalo mo ang balang espiritu mo biya na mo tudlo ninyo sa tibuok kamatuoran. Every time gani nga kamura nga nakita mabati ninyo dili gyud ni mahimot ang Ginoo ani. Mo na nga panon ayo sukli nga buhaton gyud kabalo naman mo anak kay ngano man gipahinomduman naman mo sa balang espiritu. Nay nagsulti nako nga atong Domingo nga gi kuan siya gi ana pong gi istoryahan po siya og kanang ngano man balang espiritu. Nag-istorya dahil mo anak, nagkitain mo, istoryahan mo. May putong istorya to nagsulti siya. Ako po siyang advice ko, dili man ko na ingon anak, bot pasabot nga nag-istoryahan mo sa balang para tudluan ka sa kamatuoran. Para matudluan ka sa kamatuoran, pagbasa sa Biblia. Amen. Pagbasa nimo dito ang balang espiritu nagpasabot sa iyang pulong. Di ka nag-istoryahan na mong duha. Oh bro, tawhanon kay na. Tawhanon kay ayaw na lang kay nagdaginota. Amen. Kanang paggiya sa imo sa balang espiritu, wala na nagpakita nimo ayaw dira. Sa imo na nang hunahuna mo pahibalo na ng balang espiritu nga dili na maayo, ayaw na buhata. Amen. Di ba? Oh. Di lang ko mag-mention og pangalan, pagkabalo na ko anang tawhanan nga nagpadayon, niana gyud ko sa kunaw na, di gyud na magdugay. Mo to akong gi-share. Kaya nga naman, ang balang espiritu na sa to kinabuhi. Pero pag imo agad ning daoton imong templo sa Dios, nga diri ay ang presensya, muhawa gyud na siya. Bisan unsaon pa nimo encourage nimo nga padayon lang ta padayon dili gyud na wala na ang balang espiritu. Pag once gani nga empty na ang katong espiritu kaniadto nga nani mo nga nihawa na unta, mubalik magdala pag another pitong mas labaw pa kadaotan atong una. Mo na nga ma-invite man na nimo siya, mo invite na pero wala na naglihok. Kana na lang na imo kay ang inamigo na pero ang kanang paghilak, pagtsabaw, paginulsot wala na siya. Mo na nga nakita nako nga ang nabasa nako sa pulong sa Dios tinuod yun. Di yun na sila magtugay. Gawas o maninood yun na palangga sa Ginoo. Kana yun din noon. Kaya naibuhaton ng Ginoo silang kinapoy. Kaya nga sila mo 180 degrees Celsius sa dili 360. Kaya 360 balik gyapon na dito. 180 lang, 180. Pag 180 degrees kana siya palangga kay na sa Ginoo. Nako makit-an bayana. Nga grabe na backslide sa tinuod. Ang backslide. Pero naay nahitabo gyud siya ang kinabuhi nga grabe nga surrender gyud siya. Nabalik biya siya, but pasabot ba nakita nako nga palangga sa Ginoo. Kay sa karon po sa akong nailhan, wala na gyud. Wala na gyud. Mao na nga sa atong pagpangalagan sa Ginoo dapat ato yung sabton ang mensahe sa Dios. Amen. Na ang balang espiritu. Mo na ang giingon nako ba kani adto sa wala pang balang espiritu maski unsaon yung basa di mo kasabot. Di mo kasabot. Pero pag once na nang balance, nga tapos mamalandong mo sa mensahe, ay grabe, grabe. Sabot kayo mo. Mo na nga naay mga pagtulunan nga mga dili mao, makabalo mo.
Bakak ba itong kamatuoran ba ito? Kaya nga naman, ang balang espiritu nagpasabot naman ninyo. Kana lang nga, kinahanglan yun ta nga mag-ampo, kinahanglan yun ta mag-meditate sa pulong sa Diyos. Gani, sa Joshua, 1:8, nga day and night. Ayaw lang pag-meditate o kanang matapang wali nga salin na lang sa panahon. Ayaw. Kaya kung salin sa panahon, tanawat, nga lamang kung di mo madukdukan na may maghigda na mo. Di ba? Madukduk na siya. Tapos lagi yung kita ba? Mo na nga, pinaka-the best pagmata nyo sa iyo mo mata, di ba di mo dukaon magbasa sa pulong sa Diyos. Akong nga matag-usa sa pag-indog. Hallelujah. Thank you Lord sa mensahe karong gabi. Lord, salamat o Diyos sa kamatuoran nga mo ginasabtan. Nabatay mga prayer requests karong gabi. Giselle?